Mayaman din ang bayan ng Magsaysay sa lupaing agrikultural na hatid ng kalikasan. Umaabot sa 80% ng naninirahan sa lugar ay nakaangkla ang pamumuhay sa sektor ng agrikultura, sa pangingisda man o pagsasaka. Bukod sa pagtatanim ng palay at mais, asin ang pangunahing produkto ng bayan at halos 50% ng kanilang produksyon ay umiikot sa buong lalawigan. Bukod sa mga produktong maipagmamalaki ng lugar, may itinatago ding yaman sa turismo ang bayan ng Magsaysay. Isa na nga rito ang Garza Island. Sakay ng isang pamboat, pumalaot ang aming grupo sa asul na karagatan na ito. Maganda ang panahon ng kami maglayag. 30 minuto ang lumipas bago namin narating ang nasabing isla. Bumungad agad sa amin ang mga kalalakihang ito, tulong-tulong sa paglipat ng naglalakihang bangka. Masasabing buhay na buhay ang bayanihan sa nasabing isla. Ayon sa mga residente dito, nakatuon sa pangingisda ang kanilang pamumuhay. Mahirap man, pero ito lang ang kanilang paraan upang magkaroon ng pagkakakitaan. Bali, 16 years na po ako, sir, nandito, nakatira. Pero ang hanap buhay po namin talaga dito, sir, sa isla, pangingisda, pagtanim ng seaweeds, yun lang po ang hanap buhay namin dito. May time po talaga, sir, na, na may swerte, may time talaga na may araw talaga na walang kita mismo. Nagkaroon din ng iligal na minahan ng silica sand sa lugar na agad namang ipinasara ni Mayor Tria dahil sa hindi magandang dulot ito sa kalikasan. Pag ginawa nating sanctuary ito, actually dito magmumula ang mas marami pang isda na ating mahuhuli. Yung mga naninira naman ng mga reefs namin at saka karagatan namin ay hindi naman nanggagaling sa Occidental Mindoro. Mga dayong mga mangingisda. Sa likod ng ganda ng islang ito, hindi rin naaabot ng supply ng tubig at kuryente ang lugar. Ayon naman sa tourism officer ng bayan ng Magsaysay, hirap na mapaunlad ang isla dahil hindi ito pampublikong ino-operate ng lokal na pamahalaan. Wala pa po siyang tubig at kuryente kasi nahihirapan tayong ma-develop po yung Garza Island kasi private property po kasi siya eh. Kaya masyadong mahirap po para sa part ng LGU na i-develop pa po siya sa ngayon. Marami mang hamong kinaharap ang islang ito tulad ng mismong bayan ng Magsaysay. Ngunit kung patuloy na aalagaan ang yamang hatid ng kalikasan, tiyak na maipagmamalaki ito, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Sa Occidental Mindoro ako pinanganak, diyan ako lumaki. Diyan ako nag-aral. Umalis lang ako para mag-aral ng kolehiyo, ng abogasiya at nagpakadalubhasa sa ibang bansa. Pero bumalik ako dahil mahal ko ang Occidental Mindoro. Dahil ang akin, sabi ko nga, you can be successful somewhere else in the world, but you will not be as happy as when you can help and be with your people. Sinusubok man ang bawat isa dahil sa pandemya, tanging sumasalba ay ang kagandahan ng kanilang kalikasan. Isang likas na yaman na hindi mawawala dahil sa ito'y kanilang pinahalagahan para sa kanilang magandang kinabukasan. Nakaranas man ang bayan ng Magsaysay ng iba't ibang hamong sumubok sa kanilang katatagan at pananampalataya, ipinagpatuloy pa rin ng mga namumuno sa bayan ang kanilang misyon para sa mga mamamayan. Sinubok man ang kahirapan, ilang beses mang bantaan ang insurensiya, at tamaan man ang pandemya, muling babangon ang Magsaysay para sa kalayaan, kapayapaan, at para sa magandang kinabukasan ng piniling bayan. Magandang gabi, Pilipinas!